Hi guys, good evening to this video guys. Ikwento ko sa inyo yung buhay ko dito sa Australia. Ano pala guys, nagtatrabaho ako dito sa Australia. Asawa ko is apam. So siya din nagtatrabaho din siya. Actually galing kaming Hong Kong. So pinadala kami ng company dito. So dito more than 3 years na kami dito sa Australia. So ganito ang trabaho ko every week. Routine ko guys. So pagdating ko, 2 times akong naglalaba kasi maliit lang ano namin. Yan lang ang sampayan namin. Maliit lang bahay namin. Ito. Galing pintuan. Ito kainan namin. Yan. Maliit na living room. Tsaka itong higaan namin. Medyo malaki ang higaan namin. Yung ano. So, naglalabas a week. 2 times a week. Kasi yung damit namin sa Saturday, Sunday, nilalabahan ko at saka manilaban ko sa Tuesday or Wednesday. Pagka Friday, yun ang suot na namin from Wednesday, Thursday, Friday. Yun, nilaban kasi marami na naman kami kasi ang dami kong sinusot kasi malamig dito eh. So, doble-doble ako ng itim na ano. So, ngayon guys, naglalaban na ako. So, ito na guys, oh. Banlawan na to. Ready to. Sampay na to. So, ito guys, kanina to, nauna ko to siya. So, medyo tuyo na. So, tanggalin ko na lang to kasi ihahang ko na lang to siya doon sa dresser namin. Kasi may mga hanger naman doon. Parang masampay ko to ang mga ano. So, magsasampay na tayo guys. Sampay muna ako. To, kasi nakita niyo guys, puro itim, halos itim ang mga sinasampay ko. Kasi jacket ang asawa ko. Ganito lang ang buhay ko dito guys. Talagang wala kaming katulong dito. Wala kaming katulong. Talagang kami lang dalawang mag-asawa. So, tapos na ako nagsampay, guys. So, ngayon, isasampay ko na naman tong ito dito sa dresser namin. Konti lang ang ano ko. Konti lang yung ano ko guys. Hanger. So, dikit-dikit ko na lang to kasi ano naman siya eh, medyo tuyo-tuyo na. Dikit ko na lang.
sampay ko na ng ganyan. May heater kasi din kami. Nag-heater kami. Yung heater namin is centralized. So, madali lang ito matuyo. Tapos na ako nagsampay, guys. So, ngayon, guys, magplansa na naman ako. Kukuha ko ng ano. Ito ang routine ko dito, guys. Akala nila, ang sarap ng buhay dito sa ano, talagang kayod ka kung magkasakit ka, trabaho ka pa rin. Parang, ano din, yun nga, sabihin mo, nakapag-asawa siya ng apam. Pero, hindi din. Wala kaming maid dito, wala kaming katulong. Kami lang dalawa ni asawa. So, ngayon guys, magpa-plansa ako. Ang ipaplansa ko, ito ang nilaba ko nung Tuesday. So, paplansahin ko na sila. Ang trabaho ko din pala, nakatayo. 7 hours, 7 and a half. 8 hours kasi. Tapos may 30 minutes akong break. Lunch break. Yun lang ang upo ko. Pero nasasanay na rin ako na ang trabaho ko nakatayo. Nasasanay na rin ako. Hindi na rin sumasakit yung tuhod ko. Dati sumasakit ang tuhod ko kasi hindi ako sanay. Ngayon sanay na rin ako. More than 3 years na ako nagtatrabaho dito. Kasi ang nakaswerte pa sa akin, guys, kasi yung visa ko yung dependent visa sa asawa ko sa company. So yung visa ng asawa ko, pareho kami, pwede ako magtrabaho kahit saan. Pero ang kakaganda sa akin, ini company ako mag-apply. Hindi katulad sa asawa ko, company lang nila siya magtrabaho. So ako ngayon nagtrabaho ko. Alam nyo ba, guys, pagdating ko dito, maganda talagang may talent ka. May alam ba? May alam, yung ganun. May experience pala, may experience. Kasi sa Hong Kong, doon ako nagtatrabaho sa Great, sa may mga cheese. Yung 5-star supermarket sa Hong Kong, dyan sa Pacific Place, sa baba. So doon ako, customer service ako, assistant sa customer service. So sa cheese ako counter. Marunong ako marunong ako sa dili, sa cheese, marunong ako mag-cut. Lahat-lahat. Alam ko mga cheese, ganun. Kaya nung bawat alis-alis ko, ang bilis ko lang nakapagtrabaho dito sa Hong Kong, sa Australia. Ang bilis ko talaga, hindi ako naghirap, hindi ako kasi nagpapagawa ako ng asawa ko sa resume ko. Tapos yung CV ko, tapos daldala ko pag nag-aalis ako, naglalakad ako, may CV akong dala. Tapos alam nyo ba, guys, nung dito ako sa unang apply ko dito, nag-apply ako cleaners sa hotel ako nagtatrabaho, guys. Nagtatrabaho ako sa hotel
cleaners ako sa hotel. Hindi ko talaga kaya. 1 week lang ako nagtrabaho guys, hindi ko kaya talagang. Imagine patrabaho mo sa sayo 19 rooms. Kailangan matapos mo until 3 o'clock. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya talaga. Tapos yung kuko ko ang haba. Tanggal yung wala ko talaga mga alahas, wala ko mga ano. Tapos ang dumi-dumi ng mga may iba kasing may mga customer, may nagche-check-in na ang bababoy nila, hindi sila marunong mag ano, ang toilet, ay Diyos ko, iba talaga, ang hirap. Pero at least hindi ba nasayang yung araw ko dito. Sa pagdating ko dito, nag-apply talaga ako, nakapagtrabaho ako after 1 week. Pagdating ko dito 1 week, nag-search ako sa mga sa online, at saka nag-member ako sa Filipino community sa ako, at saka mayroon ding nakakatulong, mayroong mga post kaya yung pag-cleaners doon ko yan nakuha sa Pilipina yung tapos hindi ko kaya guys, hindi ko talaga kaya. Nag-apply na naman ako sa sa online pa rin. May nakita pa rin akong yung parang Jollibee dito, parang Jollibee dyan sa Pilipinas, pero siya, ang tawag dito Oporto. So parang ganun. Nakapagtrabaho din ako doon mga more than 1 week lang, kasi yung time maliit lang ang time na binigay sa akin. Tapos may trabaho pa akong gabi. Tapos ako doon sa Oporto alas 4. Pag alas 5, takbo na naman ako doon sa Barangaro, kasi nandoon may pasok ako doon na restaurant. Alam nyo ba kung anong pasok ko guys? Assistant kitchen handler. Dawan magpe-prep sa mga starter, gagawa ng mga salad, mga order na yung short order. Yun, ako ang gumagawa. Minsan nagwawas ako ng mga desk, mga dishes, nagwawas pa ako. Yung kamay ko, kasi pag salad kasi ganun mo talaga yung tawag dyan, yung suka, yung vinegar. Yan. So yung tinatrabuhan ko ngayon guys, dinadaanan ko yan pag nagtatrabaho ako doon sa Barangaro. Tingnan ko, pumasok ako doon, nakita ko may mga cheese. Ay naku, nag-hire pala sila. Nagsubmit ako ng biodata ko. Alam nyo guys, nag-apply ako Friday. Nag-apply ako ng Friday, Saturday pumunta ako, nakita ako, nakausap ko yung manager. Pina-report ako pagka Monday. Lucky talaga ako, kasi nung nakita nila yung yung resume ko, need nila yung sa cheese. Tinatry nila ako pag-slice. Yun. Imagine, swerte yung company sa akin, kasi hindi na sila nagbabayad ng training. Ang iba, diba, tinitrain parang paano ka mag-cut, paano ka yun. Kaya nga, swerte din ako. Ito nga, kaya itong trabaho ko guys, more than 3 years na rin ako dito sa trabaho ko. Thank you Lord, nakapagtrabaho ako dito. Tapos yun, from work, uwi sa bahay. Tapos ang bahay namin malapit lang dito sa city. Dito lang kami sa city guys. Malapit lang sa trabahoan ko, mga 5 to 7 minutes lang lakad. Yun, kaya very convenient talaga sa akin. Kaya nga, kung pag nandito tayo sa Australia, wala talagang tamad-tamad, talagang trabaho ka talaga. Kasi andito guys, every week ang bayad ng apartment, yung tirahan mo, every week. Tapos ang sweldo dito guys, every week din. Mayroon ding fortnight, yung every 2 weeks. Sa asawa ko, every 2 weeks yung sweldo niya. Malaki ang kwan dito sa Australia. Malaki ang sweldo. Pero malaki din ang cost of living dito. So, okay guys, thanks for watching. Yan lang muna yung ko, pipinto ko muna sa life namin dito sa Australia.
So, ito lang ang routine ko, guys. Yun. Hindi din ako mahilig punta-punta sa kung saan. At saka hindi ako mahilig mag-friend. Sa bahay lang ako. Yun. Kami lang niya. Ang friend ko dito, yung asawa ko. Yun lang. Yan lang friend ko. Okay guys, thanks for watching. Bye-bye. See you my next vlog. Bye-bye. Please like, comment, and share. Bye-bye. Thank you.